Hello, magandang araw po sa inyo mga ka-agri. Sa video nito, pag-aralan at pag-usapan natin kung paano magsimula ng rice milling business. Sa video nito, andito po tayo ngayon sa Veroserve Corporation, showroom mismo. Makikita nyo po dito ang Shinong Company. At ito yung Shinong Rice Mill Machine, may kasamang palay pre-cleaner. At didiscuss ko lang po sa inyo, share ko lang sa inyo para may idea rin po kayo. Para po ito sa mga baguhan or nagbabalak pa lang po magsimula ng rice milling business. Una po, ito yung mga katanungan natin. Paano nga ba magsimula sa rice milling business? Una, humanap ng sapat na supply ng palay. Okay, nakadepende po yan sa location, sa area ninyo, kung saan kayo kukuha ng pangmiling. Siyempre, hindi pwede mag-operate ng rice mill kapag walang palay, di ba? So, maganda kung meron kayong sariling palayan or saan kayo bibili ng mga palay. Lalo na kung plano nyo ay magba-buy and sell. Bibili kayo ng mga palay sa mga kapitbahay ninyo, sa mga kabarangay or sa kabilang barangay, and then imimil nyo dito sa rice mill ninyo at ibenta ang bigas. Mas malaki po yung profit margin. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa mga magsasaka sa inyong lugar. Okay? At alamin kung ilang kaban ng palay ang available kada anihan. Maganda pong idea yung mga ganyan. Mas maganda kung may regular kang supplier. Tama po. Kung meron kang suki or supplier ng mga palay, madali kang makabili ng mga palay para pangmiling. Ito naman po yung pangalawa, piliin ang tamang rice mill machine. Okay, paano nga ba makapili ng mga good quality, makahanap ng mga good quality na mga rice mill machine? Para sa mga nagsisimula po, ang Shinong Rice Mill Machine ay nire-recommend ko po sa inyo. Ang Shinong Rice Mill Machine ay magandang option dahil ito 220 volts lang po. Hindi na po kailangan ng crudo or diesel engine. 220 volts basta po, siguraduhin nyo lang po ang kuryente sa inyong lugar ay hindi bumababa sa 220 volts. Single phase lamang. At ang capacity nito ay 300 hanggang 350 kilograms per hour ang capacity niya. Palay per hour. So, perfect po para sa mga magsisimula po. Hindi siya pang malakihan, pero at least dito pwede na pang simula. Either pang personal use or pang negosyo. Okay. May built-in distoner na rin po. Kaya wala na pong mga bato-bato ang bigas natin dito. Malinis na ang bigas. Isang tao lang ang kailangan mag-operate dito. Hindi marami. Dahil mababa lang yung lagayan ng palay. Makikita nyo po dito. Mababa lang po. So, hindi nakaibuhat sa mataas. And then, malinis at buo ang output ng bigas. Less broken dahil hindi na po kailangan or hindi tayo gumagamit ng rubber rolls dito. Number 3 na kailangan mong gawin. Maghanda ng puhunan. Of course, kailangan po yan. Kailangan mong mag-ipon muna ngayon para makabili ng rice mill. Huwag po kayong yung ras na tinatawag, makikita nyo ay mura, bibilhin ko na to. So sayang lang minsan, masasayang lang yung investment mo. Pricey po siya, may presyo siya dahil made in Korea nga ito. Durable, maganda ang quality ng machine. Yun nga lang, maliit lang yung capacity. Pero kung gusto nyo ng maliit, kapag gusto nyo ng malaking machine, kailangan naman po ng 3-phase transformer. Kasi ito, nakadesign po siya na pang single phase lang. Kahit kuryente sa bahay ninyo, pwede po. Basta kailangan nyo lang po, dapat siguraduhin na 220 volts ang supply ng inyong kuryente at hindi fluctuated. Mahalaga po ang puhunan, mga kadiskarte. So, karaniwang na kailangan ay ang number 1, saan ka bibili ng rice mill machine? Kaya ini-invite ko po kayo, bumisita sa showroom namin dito sa Veroserve Corporation, Sampaloc, Manila. Message lang po kayo. Maliit na budiga o milling area. Hindi kailangan na magpatayo ng malaking building. Maliit lang po ang space na kailangan dito. Timbangan, sako at packaging materials. So, dapat
humanap. Meron din po kami ditong pantahi ng sako. Hindi nga lang kami nagsusupply ng mga sako, pero meron tayo ditong pangtahi ng sako. Timbangan, di ba? Sako at packaging materials. Working capital para sa pagbili ng palay. Kailangan po yan. Pang-apat, piliin ang business model. Gaano nga ba kahalaga ang business model? Napakahalaga po ang mailing service. Magpapagiling ang customer, bayad mo ay per kilo o per kaban. Diyan ka kumikita at mas mababa ang kapital. Pwede ka mag-buy and sell. O, di ba? So, kikita ka una sa mailing service. Pangalawa, pwede kang mag-buy and sell. Bibili ka ng palay, ikaw ang magigiling, ibibinta mo ang bigas, darak at ipa. Di ba? Mas mataas ang potensyal na kita, ngunit mas malaki pa rin ang kapital. Kumuha ng mga permit. Yun ang panglima natin. Sa negosyo kasi dito sa Pilipinas, for legalities po, sa mga LGU, pwede kayo mag-research, pwede kayo mag-inquire doon. Una po, kailangan is barangay clearance. Mayor's permit, DTI o SEC registration. Kahit DTI na, okay lang yun. And also BIR registration. Sample na maliit na sit-up. Kung makapagiling ka ng 100 kaban sa isang araw at may magandang recovery rate, maaari kang kumita mula sa bigas, darak o rice bran, binlid o broken rice, milling service fee. O yun yung pagkakitaan natin. So, paano naman po, ano yung mga tips para maging successful sa ganitong negosyo? Mag-focus sa malinis na output ng bigas. Dito sa Veroserve Corporation, hindi po masasayang ang machine ninyo dahil malinis ang output ng bigas dito. Hindi ka mahihiya. Magbigay ng magandang serbisyo sa magsasaka. Okay? Yung iba, sila mismo yung pumupunta sa mga magsasaka natin, ginagawa nilang mobile rice mill. Ito, pwede siya mo sa gawing mobile, kaya lang, kailangan mo ng generator at sasakyan. Ikarga mo sa sasakyan and then generator yung magpapaandar nito. Pwede po siya. Siguraduhin may after-sale service support ang makina. Yes. Sa amin dito sa Veroserve Corporation, lahat ng mga machine natin ay meron po lifetime na after-sale service support. Wala pong problema sa mga spare parts, available po lahat. At yung technician natin, available din po. Libre na po yung installation. Okay? Meron nga lang charge sa door-to-door delivery. Magkaroon ng Facebook page para madaling makita ng mga customer. Next, simulan sa maliit at palakihin habang dumarami ang kliyente. Marami na po tayong mga user ng Sinong na ngayon, hindi lang isang unit or isang set lang, nagdagdag sila ng naging 2, naging 3, at nag-upgrade into malaking machine. Meron din po tayong mga malalaking machine, kailangan na po ng 3-phase transformer. So, simulan mo lang sa maliit. Napakaganda po. Sa karanasan, dito sa Veroserve Corporation, karanasan ng ating mga kliyente dito, at sa Sinong Rice Mill Machine, maganda rin gumawa ng meron tayong mga demo. Okay? Gumagawa tayo ng mga demo, tutorials, at vlogs. Meron tayong mga vlogs sa YouTube at pwede nyo yun panoorin para magkaroon pa po kayo ng mga ideas. Kayo rin po pwede mag-vlog. Marami din po tayong mga gumagamit na ng machine, ng Sinong, na nagbablog din po sila. Pinagkikitaan din. So, ayan lang po mga kababayan. Sana meron kayong natutunan. In-invite ko po kayo na bumisita dito sa ating showroom sa Sampaloc, Manila. Message lang po kayo or pwede kayong tumawag sa ating contact number at dito po sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Ito po again, ito ang Sinong Rice Mill Machine, palay pre-cleaner, at meron po maliit, ito ay ang rice sorting machine. Set D. Complete set na po yan. Para po sa presyo ng makinang ito, mag-message na po kayo. Maraming salamat po. Paalam po.